inuunang gibutang sa Dios sa kalibutan before anything else. Kung saan may tabo sa tao. Atong hinumduman maigsoon nga ang tao dili siya pwedeng makasurvive kung wa ang mga butang nga giandam sa Ginoo before nato. Okay, gihatagan ta niya og light, gihatagan ta niya og mga pagkaon, giandam sa Dios tanan nga mga butang nga atong gikinahanglanon. Mabito na nga pag-abot nimo sa Genesis chapter 1, 29 to 31, and God said, "See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be your food." So, tanang mga butang, giandam sa Dios before niya gihimuan tao. O bitaw na, kasadyang giandam na sa Dios ang tanan, gibutang niya ang tao. Mula nga pag-abot ni Wigson, Genesis chapter 2, verse 6. Ingon siya din ni Wigson, "But a mist went up from the earth and watered the whole face of the ground, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being." So, kung na-notice ninyo Ikson, mga kaikalaan, ang mga butang nga gipanghimo sa Ginoo sa kalibutan, lahi ang paghimo niya sa tao. Okay, for example, in Genesis 1 verse 3, o sa gingon sa Ginoo, "Let there be light," and there was light. So, ang mga butang, himbuthok sa kalibutan, pinagi sa iyang pulong. Pag iyon sa Ginoo, mutungha ka kahayag, mutungha ka adlaw, mutungha ka mga bituon. So, pinaagis iyang pulong, hingtungha kining mga butanga. But take note, sa paghimo niya sa tao, wala niya gimension nga, "O tao, tumungha ka." Yun sa, iyang gipurma ang tao, pinaagisa, iyang kaugalingon na kamot. So, sumibot pasabot nga na Megson. Meaning, wata mo ingon nga dili importante ang ubang mga butang gipanghimo sa Ginoo, puros importante tanan. Pero kung doon na may usa sa pinakabilihon nga butang nga gi-create sa Ginoo, aside nga ng mga butang nga iskitang tao. Ganoon, pinaagis iyang kamo, iya tang giumol. Kung makita ni mo Ikson, espesyal ang tao at tubangan sa Dios. Dabangi kayo nakita dili espesyal sa uban, correct? Na mga paryente, kaiman, dili ta espesyal para sa ila. Pero atong hinumduman ang tubangan sa Dios, espesyal ta. Ganon na himutang espesyal. Tungod kay iyang giumol ang tao pinaagi sa iyang kamot. So sadya napurma na ang tao kung saan iyang gibuhat. Siyempre, kung napurma ng tao, tao lang ito, tao-tao, di ito tinuod ka tao. Pero ang gibuhat sa Dios is unsa? Iyang gihuypan ang ilong sa maong tao, and then what? Ang maong yuta nakabaton og kinabuhi. So imagine, kining kinabuhi nato mga higala is dili ni ato. Gikan ni sa Dios, dili kita mo'y tagiya, so nagpasabot, angay tang magmapasalamaton sa Dios na tong gialagaran, tungod kay kita iya sa Dios. Pero atong hinumduman Maigson, ining kinabuhi kaghatag sa Ginoo nato, usahay, sometimes or most of the time, na ato ning nausik-usikan gawa na itong magamit sa pagpangalagad para sa iya. Usahay, nabisita sa mga daghang butang sa kalibutan. Usahay, nabisita sa mga butang na dili unta, angay, or i-prioritize sa ito ang kinabuhi. Pero atong hinumduman Maigson, this afternoon, one of the reason nga nung magmapasalamaton ta sa atong buhay nga Dios, tungod kay siya ang tag-iya sa ato ang kinabuhi. Okay? So, karon kung atong tanawig son, dili lang kay He owns us once, but He owns us twice. Okay, kung atong tanawig son, usa man ang ikaduhang rason ngano nga angay tang magmapasalamaton sa atong buhay nga Dios. Number 1, because He owns us. Ikaduha, because He gave Himself for us. Ang iyang kinabuhi, iyang gihatag diri nato, mabita nang iyong ko kanina, dili lang kay He owns us once, but He owns us twice. Kung nakainomdom ta igsoon, sa panahon nga ang tao,
hingsukwahi sa kabubuton sa Ginoo unsa nahitabo. In Isaiah chapter 59 verses 1 and 2, nasiparata sa presensya sa atong buhi ni Dios for one reason. Unsa man, sa panahon nga ang tao nakabuhat og sala, kita nahimulag sa presensya sa atong buhi ni Dios. Remember, walay tao sa kalibutan nga dili makahimo og sala. Kining nagsulti sa inyong atubangan karon, I am not claiming that I am sa perfect person. So nanginahanglan tag Savior, nanginahanglan tag manluluwas. Matag karon og unya pwede ta makahimog sa, correct? Makakita ka lang babae nga puti og naong ito og tangkugo, may ni ka kusa ning bayana ka bakti ang naong ramay na puti at tangkugo ito. Sa na. Ya kay na mo uso man ang seminaryo kanang ginatawag tang crop top bana. Karabang ang tutoy ra gitabunan ang pusod nakita may buka panitan sexy unta yung bayana pero itong nagpusod sa gyapon na. Matag asa ka mong lingi ang sa iskalunay nag-uban-uban. Meaning walay dapit or lugar na ining kalibutana nga ang sala is wala diha. Pwede karon, basta na siya una-una, may palitan, kaya po na human yung tawa na, wali, gutom na ko, saga po na. Ha? Ano man? Unang human na ito, pagkaon ng pulong sa Ginoo. But according sa Bible, in Matthew chapter 4, verse 4, sa yagingon, dili mabuhay ang tao pinagi sa pagkaon o sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. So karon, doon ay usa ka sugilanon igsoon. Doon ang usa ka bata samtang naghimo siya og pambot-pambot o barko-barko, iya kining gipalutaw sa sapa. So siyempre pag magisgot ganitag sapa ang current sa tubig gikan sa babaw padulong sa ubos. So meaning pag padulong gani sa ubos dalhon giton niya sa dagat. So samtang iyang gibuhian kadtong maong barko-barko, naglutaw, hantod nawa sa iyang pananaw. So sa iyang gisigig pangita nawagtang. But later on, katong maong barko nga iyang gihimo, nakita na lang niya sa tindahan sa mga duaan. So iyang gisulod, iyang giingnan ng tagiya, "Sir, ako man ang duaan, ngano naaman na dinha?" Ang sa sultis tagiya. Isa dili na pwede nga imuhon ni tungod kay laing bata nga nagbaligya na ko ini. Kung gusto ka nga maimo ni, usa may angay buhaton kinahanglan imo ning paliton. So to make the story short, sa diyang gipalit sa maong bata katong maong duaan, iyang giingon sa iyang kaugalingon, "I acquired you twice. First, I made you, then the second time I bought you." So sa Ginoo po digson iunana, first He made us. Sa panahon nga kita nakabatunog sala, nahimulag ta sa presensya sa Ginoo, dinon sa iyang gibuhat. Iya tang gipalit. Gipalit, dili pinaagig sa lapit. But He bought us by His own precious blood. So kung may blood type ang atuang Ginoong Jesucristo may son, ang tao, doon ay AB, na B, na O+, or different kind of blood types. Pero kung ang Ginoo nga type ang ato ang tanaw may son, the blood type of Jesus Christ is blood type P. P stands for dili pareya, but P stands for precious. Bilinon kay ang dugo sa ato ang Ginoo. Muna nga sa kaubanan namo sa iglesia o ilabi na sa mga katawan nga nagkatapok karon, atong hinumduman nga magmapasalamaton ka sa Dios kanung